everyone. Blessed day po sa bawat isa. At this day or this morning, I want to share po ang power of prayer since we are having our prayer conference this coming Saturday. And this is a simple prayer, just one line prayer na meron siyang 3 points from a person named Jabez. And actually po, I'm on First Chronicles, I'm expecting, sabi ko kay Lord, baka wala naman akong, ma-reflect or, paulit-ulit na po kasi from First Samuel, First Kings, and then First Chronicles. Medyo, naboringan na po akong magbasa. Pero dahil po, sabi ko kay Lord, kung ano man po yung mababasa ko ngayon sa First Chronicles, puro lahi-lahi. Bigyan niya ako ng word. And surprisingly, nandito nga pala si Jabez. And he's just like 2 verses lang po siya na na-mention dito. Pero napaka-powerful ng kanyang life. Even yung may susunod pa po akong i-share later. Sabi po sa First Chronicles 4 verses 9 to 10, si Jabez ang pinaka-ginagalang sa lahat ng mga kapatid niya. Jabez, ibig sabihin po nito, hirap o sakit. Yun yung pangalan niya. Ang pinangalan sa kanya kasi sabi ng nanay niya, masyado akong nahirapan nung pinanganak ko siya. Nag-pray si Jabez sa Diyos ng Israel. I-bless mo po ako, God, at palawakin mo ang teritoryo ko. Samahan mo ako at ilayo sa kahit anong masama para hindi ako masaktan. At binigay nga ng Diyos ang pinag-pray niya. Wow, grabe. 3 points lang po ang pinag-pray ni Jabez. Una, i-bless mo po ako, God. So, he's just asking blessing. Tapos, sakto po, same prayer po ako nung araw na ito. Sabi ko, Lord, please bless me. Kasi gusto ko pang magamit nga sa ubasan niya, sa ibang tao, sa mga gawain niya, ganun. And that is the same prayer as Jabez, na kahit na yung sitwasyon niya, hindi ka aya-aya, pangalan niya mismo hindi ka aya-aya, pero nag-pray siya na i-bless siya ng Panginoon. Next is, palawakin mo ang teritoryo ko. Grabe, no? He's just a simple or ordinary na lahi ni Judah, pero meron siyang special mention dito sa Bible. Palawakin mo ang teritoryo ko. So, tayo po ba, are we desiring to expand our territory? Na hindi lang tayo dito gagamitin ng Panginoon sa simpleng paraan, kundi sa mas malawakang kaparaanan pa. So, let's join ministries or any kind of service to God na gusto mong mas mag-level up pa. Just like the prayer of Jabez. And next is, samahan mo ako. Be with me. At ilayo sa kahit anong masama para hindi ako masaktan. Sabi niya, be with me, Lord, so that I will be safe from harm. And ngayon, unpredictable ang panahon. Ayan, bumabagyo, bumabaha. Ang mas gugustuhin natin, mas nanaisin talaga natin ay ang pagsama ng Panginoon kaysa sa anumang stability ng buhay, ganyan, or mga makukuha natin sa life na to. And surprisingly, another po na puro lahi, in the chapter 5 ng First Chronicles, sabi po sa verse 20, ang passage na ito ay maikli lang, ang mga army ng mga tribes sa east. Meron po dito na sinabi, isa lang siyang verse, nagtiwala sila sa Diyos at humingi sa Kanya ng tulong, kaya naman sinagot ng Diyos ang prayers nila, at nanalo sila laban sa mga Hagrites at sa lahat ng kakampi nito. Imagine, mga lahi, tapos sina Jetur, Nafish, Nodab. Ayun po, mga unknown, no? Hindi sila sikat. Pero nakalagay doon, nagtiwala sila sa Diyos at humingi ng tulong sa Kanya at sinagot ng Diyos ang prayers nila. Imagine, just because they trusted God, just because they prayed to God, sinagot ni Lord ang prayer nila. So, ang tanong po ngayon, do we still trust God that He can answer our prayers? That He can do whatever we ask of Him?
So, those simple prayers that we're praying, keep on praying those. Yung mga ginagawa po nating madaling araw na prayer, kahit konti lang tayo, sige lang po, push. Pray until something happens. So, that's it. Just never stop praying and believe that the Lord, who is our listener, attentive listener, waymaker, who makes all things possible, will do it. Will do whatever we ask of Him. So, ayun po. God bless us all, and we hope na we will never really stop praying and believing. For God answers our prayer. God bless you all po.